Alin nga ba ang okay sa dalawa? Si brand X or si brand Y? Habang pahinga tayo ngayong araw, pag-usapan natin yung brand war na yan. Pero klaruhin ko lang mga riders, ano ko lang po ito, opinion saka ideas ko lang. So kung meron po kayong ideas, inyong comments, nandiyan po sa baba ang comment box. Kaya comment down below lang po. Sa totoo lang mga riders, wala namang dapat pagtalunan eh. Pareho silang motorsiklo, parehong gwapo, at pareho din namang tumatakbo. Nagkatalo lang po talaga pagdating sa presyo. Siyempre kapag branded and pricey, maaasahan yan sa durability. Oops, mali. Depende pa rin po sa gumagamit. Kahit ano pa pong brand ng motorsiklo yan, kapag pabaya po sa maintenance ang isang rider, sigurado sira pa rin po ang kahinatnan. At kahit unbranded naman po ang motorsiklo, pero maalaga ka, yung bang konting nararamdaman mo na may kakaibang tunog, mahiwagang tunog, pa-check up na kagad. Pero real talk tayo mga riders. Sa experience ko po sa dalawang alaga natin, itong si Aerox version 2 at RFI version 1, masasabi ko po na mas matibay po talaga si Aerox. Sa loob ng isang taon kalahati natin paggamit, never ako nagka-problema. Una syempre, inaalagaan ko po siya sa maintenance dahil araw-araw ko po siya ginagamit service sa trabaho, sa school, sa pagra-rides. Monthly nag-change oil po tayo. Siguro every 1,500 kilometers palit langis na. Then linis CVT or yung gilid, kaya walang pagbabago sa takbo niya, tahimik ang makina, smooth manakbo. Then pag-usapan naman natin itong si RFI. Honestly speaking, first 2 months na paggamit, very satisfied po tayo. Ang pino niya manakbo, tahimik ang makina, at sa forma at pagkagwapo talagang panalo. At syempre friendly pagdating sa presyo. 90k po ang cash price niya last 2020, so ngayon 2024 po nasa 97,000 na siya. Yun lang mga riders, marami po ako na-encounter na issue dito sa RFI. Ang isa po sa aking pagkakamali ay nanggalawin ko po yung kanyang stock na CVT or yung gilid. Hindi po tayo masatisfied sa kanyang performance. Although nakapag top speed na po tayo dito ng 110 km/h, ay hindi pa rin po tayo kontento. Kaya may papayo ko lang mga riders, mag-stay stock muna tayo habang bago pa si RFI. Kasi for sure kapag nag-upgrade po tayo, sunod-sunod po yan. Laki ng gastos. Pero kung gusto talaga natin maging malakas ang ating motorsiklo, maging sensitive po tayo sa pagpili o pagbili ng motor. I-check agad natin sa manual yung kanyang max power and max torque. Huwag lang po sa displacement tayo tumingin. Siyempre alamin din natin kung naka 2 valve or 4 valve siya. Dito po sa Aerox 155, meron po siyang maximum power na 15 horsepower at 8,000 RPM and then maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM and then naka 4 valve naman po siya. While dito naman po sa RFI 175 meron po siyang 11.5 horsepower at 8,000 RPM and then 12.4 Nm at 5,000 RPM and then 2 valve lang po ang RFI. Obviously mas mataas po talaga ang presyo ng branded dahil sa specifications ng kanilang makina. Isa po yan sa dahilan kung bakit mas marami pa rin po bumibili na made in China or Taiwan and India motorcycles dahil mas pangmasa po ang presyo, hindi pang masaker. Kaya pumapabor po sa ating mga riders ang paglabas itong mga tinatawag ko noon na unbranded na motorcycles. Bakit po nasabi yan? Isa sa dahilan po ay nagkakaroon ng healthy competition sa marketing. Mapipilitan po magbaba ng presyo ang Big Four dahil kita nyo naman yung mga naglabasang mga made in China or Taiwan na motorsiklo sa ngayon, halos napapantayan na or mas nahihigitan pa ang mga specs ng mga branded. Kaya mga ka-riders, hayaan na lang natin na ang magwar ay yung mga brand na yan dahil tayo ang magbe-benefit dyan. At tayo namang mga riders, huwag na magpayabangan. Kung mas mabilis at mas gwapo ang motor ng isa, hayaan mo na siyang mauna. Ikaw na mas nakakaunawa ang siguradong mas ligtas at ipagpapala. Huwag nang patulan ang mga kamote riders at kapahamakan ng kanilang patutunguhan. Sa pampinali mga ka-riders, siguro sama-sama tayong manawagan sa otoridad na hulihin na at kasuhan yung mga kamote riders na gumagamit po ng public road sa pakikipagkarera. Mapa-friendly racing yan or pustahan. Sana masampulan sila kasi kawawa po yung mga madadamay o mabibiktiman nila na inosente dahil lang sa walang kwentang pakikipagkarera. Hanggang sa muli mga ka-riders. Okay, muli po, paalala lang, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho at huwag po tayo makipagkarera sa pampubliko ang kalsada. Like, comment, at subscribe sa ating channel. Salamat po.